sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Agriculture ibinahagi ang mahigit 100 bilyong piso na pondo na kailangan para tugunan ng food wastage sa bansa. Hataw Balita. Bansang China ipinatawag ang Philippine Ambassador doon para magpaliwanag ukol sa ginawang pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Taiwan President-elect. Hataw Balita. Presidential sister at Senator Amy Marcos naniniwalang pwedeng masingitan ng political agenda ang economic tsa-tsa. Hataw Balita. Mga tauhan ng Manila Police District hinarang ang protest caravan ng Manibela at Piston sa Maynila kahapon. Hataw Balita. Department of Human Settlements and Urban Development kinumpirma ang inaprobahang 4% na rental increase sa residential houses. Hataw Balita. Department of Health kinumpirma kontrolado na ang diarrhea outbreak sa Baguio City. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Ibinahagi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano ng kagawaran upang solusyonan ang mga problema sa agrikultura, kabilang na ang sobrang ani ng gulay na nasasayang lamang. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga plano ng pamahalaan upang matulungan ang mga magsasakang apektado ng oversupply ay ang pagpapatayo ng storage facilities kung saan nasa 5 bilyong piso ang inaasahang gagastusin. Samantala, 93 billion pesos naman anya ang kakailanganing pondo ng DA upang makapagtayo ng post-harvest facilities sa susunod na 3 taon. Ito'y upang makapagsalba ng nasasayang na mais at bigas na aabot sa 10.7 billion pesos kada taon. Bahagi ng 3-year plan para sa masaganang bagong Pilipinas ng kagawaran ang pagtutok sa modernisasyon ng agrikultura, pagtataas ng produksyon nito, pagsasaayos ng post-harvest systems at infrastructure. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pag natayo na natin yung storage at meron na tayong pagtataguan yan, kung meron man incidents na ganyan, it's either itago nung farmer yung excess production nila sa storage, whether it's subsidized with the government, that's to be arranged, or the government buys those excess product at a certain price to be distributed through Kadiwa and everything. We need 93 billion in the next 3 years. In order to save 10.7 billion a year on wasted rice and corn. Ayon pa sa kalihim, malaki rin ang nasasayang dahil sa problema sa transportasyon ng mga produkto. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, because of the poor logistics system in our food supply chain. Hataw Balita. Ipinatawag kahapon, January 16, ng Chinese government ang Philippine Ambassador na nakatalaga doon matapos na magpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Nais ng Chinese government na pagpaliwanagin ang Pilipinas hinggil sa naging pagbati ni PBBM sa bagong halal na presidente ng Taiwan. Nagpahayag ng labis na pagkadismaya si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning at tinututulan ang ginawa ng Pangulong Marcos. Sinabi ng China na paglabag ito sa political commitment ng Pilipinas sa One China policy. Noong Lunes nagpost sa kanyang social media account si President Marcos Jr. kung saan binati nito sa kanyang pagkapanalo si Taiwan President-elect Lai Ching-te at sinabi niya,
umaasa siya sa pagkakaroon ng close collaboration sa opisyal. Hataw Balita. Naniniwala si Presidential Sister at Senator Amy Marcos na posibleng masingitan ng political agenda o ng ibang probisyon ang isinusulong na amendment sa economic provisions ng konstitusyon. Ayon sa senador, hindi pwedeng pigilan ng kanilang kasamahan sa Senado na magpasok ng ibang probisyon tulad ng sa politika, kahit na ang Senado mismo ang mangunguna sa pag-aaral dito alinsunod sa mandato ng Pangulo. Dahil dito, mas maigi na lang anya na gumawa na lang ng isang batas sa halip na magsagawa ng amendment. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos. Kasi pag binuklat ang saligang batas, hindi mo mapagpapawalan na maghain ng kung ano-ano pang provision na wala nang kinalaman sa economic provision. Una, CONAS is a slippery slope, ika nga. Dahil baka mabuklat, pati political. At ikalawa, bukas pa rin dapat ang isipan natin na gawin na lamang batas. Baguhin na lang sa batas. Sabi nga, in accordance with law. Pero kung sakali mang matuloy ang revision ng economic provisions, dapat ang laman lang anya ng inihaing resolusyon ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri kamakalawa ang susundin ang economic provisions lang ang gagalawin. At the very least, sana igalang yung usapan na talaga yung tatlong provision lang ang gagalawin. Huwag nang kalkalin yung kung ano-ano, higit sa lahat yung political. Hataw Balita. Samantala, hinarang ng Manila Police District ang libo-libong mga miyembro ng Piston at Manibela na nagmarcha kahapon January 16 patungong Mendiola para muling magsagawa ng protesta laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Ayon sa pulisya, hindi pinayagang makapasok ang mga relista na nasa welcome rotunda pa lamang papasok ng Espanya dahil sa kawalan umano ng permit. Nagkaroon din umano ng paglabag ang huling protesta ng Manibela at Piston sa Mendiola dahil hindi nila nakontrol ang kanilang mga miyembro at tumagal pa sila hanggang gabi. Dalawang malalaking truck ng Manila Police District ang inihambalang sa kalsada para hindi na makausad pa ang mga nagpoprotestang grupo. Hindi rin anila Freedom Park ang Mendiola upang doon magsagawa ng programa. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Police Captain Rolly Magusib ng NPD at Manibela Chairman Mar Balbuena. Yung mandato ng batas ay ginagawa lang po namin bilang isang pulis na nagseserbisyo sa bayan. Wala silang permit. Yun po number one po doon. Kung gusto nila talagang magdaos ng matiwasay na tinatawag na itong ginaganap ngayon na rally, may naman po tayong Freedom Park. Panggigipit itong pakiramdam na to. Alam namin na pag-utusan lang sila nang nakatataas sa kanila. Tinanggalan na kami ng hanap buhay. Pinapahirapan pa rin kami hanggang kalsada. Sa kabila ng nangyari, muling iginit ng mga nagpoprotesta ang pagbasura sa jeepney phase-out at pagtuligsa sa PUB modernization. Ayon sa Manibela, nasa 10,000 mga jeepney driver at operators ang nakiisa kahapon sa protesta, kasama na ang mga miyembro nila at ang Piston mula sa Quezon, Cavite, Bulacan, Rizal, Pampanga at Laguna. Umaasa tayo na ang ating Pangulo ay mapapakinggan po tayo na makabalik kami sa aming hanap buhay. Yung mga tao talaga, kung talagang consolidation sila, hindi po sila sasama. At maliwanag po na yung consolidation na ito sa pilitan at maraming natakot, maraming pinilit at marami ring tinakot. Hataw Balita. Naghain ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng isang petisyon upang hilingin sa Supreme Court na ipawalang bisa
ang mga naunang na-file na petitions na kumokontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP ng pamahalaan. Batay sa 65 pahinang komento na inihain ng DOTR at LTFRB sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginit ng dalawang ahensya na kailangang madismiss ang mga petisyong isinumite ng Piston at iba pang transport groups dahil sa kakulangan ng merito. Taon na nang naghain ng petisyon ng ilang transport group sa pangunguna ng Piston upang hilingin sa Korte Suprema na ipatigil ang PUB Modernization Program. Kamakalawa naman ay nagtungo rin sa Supreme Court ang iba pang transport groups kaya ng Pasang Mazda bilang suporta naman sa PUB Modernization. Hataw Balita. Ibinalita ng Philippine National Police na natagpuan na ang napaulat na nawawalang mga case folder ng mga tiwaling pulis na mayroong kaso sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, na misplaced lamang umano ito dahil sa paglilipat-lipat ng opisina kaya't hindi agad ito natagpuan. Natagpuan na anya ang mga dokumento matapos ipahanap ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Sa kabila nito, tuloy pa rin naman ang gagawing pagsilip at pagre-review ng mga regional directors sa case folder ng mga pulis na may kaso sa kani-kanilang nasasakupan matapos na ipag-utos ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kamakalawa. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo. So there was a misconception na nawawala ito, but it turned out, ma'am, nakita po itong mga folders po na ito na sa ibang mga opisina. Kasi ma'am, yung storage nga po, ang nakitang problema dyan, kausap ko po yung R1, yung storage po nila iba-iba. So nung hinahanap po nila doon sa isang lugar which they believe na nandun yung mga case folder ay wala po doon. So pinuntahan po nila doon sa isang storage, temporary storage facility na pinaglagyan po nila dahil naglipat po sila ng opisina, nakita naman po doon. Hataw Balita. Bagamat bumaba na ang kaso ng gastroenteritis sa Baguio City, naging malaking epekto pa rin ang pagtumal ng negosyo sa lungsod, lalo na sa food industry, matapos may deklara ang gastroenteritis outbreak sa summer capital ng bansa. Si Grace Flores, humahataw. Hataw Balita. Nangangamba pa rin ang mga residente at turista sa sakit na acute gastroenteritis na kumalat sa Baguio City. Bagamat sinabi na ng Department of Health o DOH na contained na ito sa ngayon, hindi kaila ang epekto nito sa mga residente at ekonomiya ng lungsod. Malaking abala siya kasi hindi mo magawa ng maayos yung gusto mong may gawin ka, may gagawin ka na isang araw, pero isipin mo pa na yung tiyan mo. Sa susunod na buwan, simula na ng month-long celebration ng taunang Panagbunga o Flower Festival at kung hindi pa rin matutukoy ang sanhi ng outbreak, baka matakot nang umakyat sa City of Pines ang mga turista. Ngayon pa lang kasi ay matumal na ang mga negosyo dito. Matumal po ma'am dahil nga po dun sa sinasabi nilang yun. Yung outbreak na ganito ganyan dahil sa water. Yung syempre ma'am takot silang bumili kung saan-saan. Ang mga kainan sa pinakamalaking mall kung saan naitala ang mga insidente ng gastroenteritis, dumanas din ng pagbaba sa sales. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nasa 20% ang ibinaba ng kanilang kita dahil sa insidente. They're down by 20% when it comes to sales. They're down 20%. Their forecast is a 10% increase. Without any negative sensitivities. Pero ito nagkaroon ng negative sensitivity. Right. They're down 20%. Okay. Pero kung titingnan mo yung magmula nung nagkaroon ng announcement kami ng outbreak, bumaba talaga yung sales, lalo-lalo na sa food. Ang mga turistang sina Renz at Ken, tumiskarte na lang upang matuloy ang matagal na nilang planong pamamasyal sa Baguio City. Well, actually, nung una naging hesitant kami, tutuloy kami sa trip namin. Pero sabi ko, magbaon na lang kami ng Nag-prepare tubig. kami ahead of time. Ayun ang naging namin, prevention namin. Diba? Sarili kaming water. Hinikayat naman ng local health chief ang publiko
na pakuluan ang tubig bago inumin at gumamit ng treated water para sa pagluluto. Matapos na matagpo ang positibo sa E. coli bacteria, ang 10 sa 147 na nasubok na sample ng tubig sa lungsod. Sinabi pa nito na dapat hayaan ng mga tao na kumulo ang tubig nang hindi bababa sa 3 minuto upang matiyak ng lahat ng mga dumi ay maalis o mapatay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Kinumpirma na ng Department of Health o DOH na contained na ang diarrhea outbreak sa Baguio City. Ayon sa kagawaran, base po sa kanilang pagsusuri, hindi sa main water source ng Baguio City galing ang virus o bakterya na dahilan ng pagkakaroon ng gastroenteritis ng mga residente at ilang turista sa lungsod at maaaring galing ito sa isang water delivery service. Batay naman sa mga isinigawang water sampling, may ilan dito na nagpositibo sa total coliform o fecal coliform. Ayon kay Health Yusek Tayag, iniulat na mayroong na-isolate na virus na norovirus at sapor o sapovirus na sanhi ng diarrhea o pagsusuka na nakuha sa mga kontaminadong tubig. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa mga residente sa Baguio City na ipagpatuloy ang ginagawang pagpapakulo ng tubig bago ito gamitin. Pakinggan natin ang pahayag ni DOH Undersecretary Eric Tayag. Official na pong na-contain ang outbreak, ang gastroenteritis, acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Ang magandang balita po, yung main water source sa Baguio City, lahat ng water samples po ron ay negative. Ito mga nag-positive po ay doon sa mga nagdi-deliver po ng tubig. At batid nyo na rin po na maraming iilang mga water samples po ang nag-test either sa total coliform or fecal coliform. Pag fecal coliform po, ibig sabihin nun ay galing sa isang tao na may sakit, kaya po maaring ito ang naging dahilan po ng naturang outbreak sa Baguio City. Hataw Balita. Kinumpirma na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang inaprobahang 4% na rental increase sa residential houses sa bansa. Ayon kay Undersecretary Henry Yap, sakop ng nasabing increase ang mga nagbabayad ng 10,000 pesos pababa na upa kasama na ang mga dormers at bed spacers. Nilinaw din ng opisyal ang rental increase ay para lamang sa residential na tirahan, maging ang mga dormitoryo at bed space. Hindi pa maaaring itaas agad ang renta kung hindi pa tapos ang kasalukuyang kontrata sa pagitan ng landlord at tenant. Dagdag pa niya na may kaukulang parusa gaya ng multa o pagkakakulong para sa mga hindi susunod dito. Pakinggan natin ang pahayag ni DHSUD Undersecretary Henry Yap. So only existing tenants na nagbabayad na ng 10,000 and below ang covered nitong rent control. So kung mayroong mga renta dyan na above 10,000, hindi na ho sakop nung cap na to. Kung malaman na hindi talaga sila sumusunod, mayroong karampatang penalty, may multa at may kulong. No? Ang penalty po natin dito is 25,000 minimum to 50,000 max, or imprisonment na 1 month and 1 day up to a maximum of 6 months or both. Hataw Balita. Nasa 160 bagong miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAF ang itinilaga ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Kinabibilangan ng mga bagong SAF trooper ng 41st, 43rd, 44th at 45th Special Action Companies. Tayo ng naturang hakbang na maragdagan ng puwersa para sa mas pinaigting na seguridad sa probinsya ng Lanao del Sur, partikular sa bayan ng Malabang, Marantao at lungsod ng Marawi. Nitong Lunes, January 15, isinigawa ang send-off ceremony nito sa pangunguna ni Police Brigadier General Alab Noblesa
kung saan binigyang diin din niya ang nangyaring bombing incident sa Marawi State University. Ang 45th SAP Company ang siyang nakatalaga ngayon upang magbantay sa loob ng universidad. Hataw Balita. Oras alas 5:30 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Matapos ang mga pagbaha at landslide sa maraming bahagi ng Davao Region nitong Martes, January 16, balik na ang mga pasok sa mga paaralan at opisina ng gobyerno ngayong araw, January 17. Pumupa na ang mga baha sa rehiyon habang inalis naman ang heavy rainfall warning kasunod ng pagbuti ng panahon. Gayunman, patuloy pa rin nakakaapekto sa Mindanao ang shear line kaya patuloy ang pinag-iingat ang mga residente. Sa ulat ng Civil Defense 11, as of 4 p.m. ng January 16, umabot sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga individual na apektado ng shear line. Wala namang napaulat na nasaktan, nasawi o nawawala kasunod ng nangyaring sama ng panahon. Pero may 4 na kalsada at isang tulay na hindi madaanan. Mabot naman sa higit 300,000 piso ang halaga ng naiabot na tulong sa mga apektadong residente. Hataw Balita. Kagad na rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Substation Romblon, Special Operations Unit Romblon at Philippine National Police o PNP Maritime Group matapos makatanggap ng ulat na may mga mangingisda na nakaranas ng engine trouble noong Martes, January 16. Ayon sa investigasyon ng PCG, umalis ng Barangay Talisay, San Andres, Quezon ang 4 na mangingisda at patungo sana sa Barangay San Pascual sa Masbate upang bumisita sa kanilang mga kaanak. Ngunit dahil tumirik ang kanilang sinasakyang bangka, naging dahilan nito upang mapadpad sila sa Barangay Alad sa Romblon. Dito na inasistihan ng mga otoridad ang mga mangingisda at siniguro na nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago pauwiin. Hataw Balita. Matagumpay na nailigtas ng Coast Guard Substation Salug at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang 13 crew ng lumubog na barko sa Bayangan Island, Zamboanga del Norte. Si Fe Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Makikita sa video na ito na kuha ni Baldwin Lim Silva ang dahan-dahang paglubog ng barkong MV Star Sabang matapos na tumagilid sa karagatang sakop ng Bayangan Island, Zamboanga del Norte, bunsod ng hindi maaliwalas ng panahon kamakalawa January 15, 2024. Sakay ng naturang barko ang 13 crew na matagumpay namang na-rescue ng Coast Guard Substation Salug, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ayon sa CGSS Salug, nakatanggap sila ng tawag mula sa kapitan ng naturang barko hinggil sa insidente. Sakay ng nasabing barko ang humigit kumulang 170 tons ng semento na nanggaling pa ng Cebu at papunta sa ng Zamboanga City. Agad namang rumisponde ang Labasan Rural Health Unit upang makapagsagawa ng physical assessment sa mga nasagip na individual ng lumubog na barko. Bagaman may isa sa 13 crew ang bahagyang tumaas ang blood pressure kasunod ng insidente, natiyak namang nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Kinundina ng ilang grupo ang pagtatapon ng basura sa isang mahalagang watershed sa Davao City. Inimok naman ng mga ito ang kinaukulan na palakasin ang educational and awareness program nito sa kahalagahan ng environmental conservation at responsableng pagtatapon ng basura. Si Jernel Salvilla, humahataw. Hataw Balita. Ang Panigan Tamugan Watershed ang isa sa mga nagsusuplay ng malinis at ligtas na tubig sa maraming mga Davaoenyo. Kaya naman, labis ang pagkadismaya at pagkondina ng Environmental Advocacy Organization na Interfacing Development Interventions for Sustainability o IDIS nang mapag-alaman ang pagtatapon ng basura sa lugar. Anila, hindi lang ito nakakasama sa kalikasan, kundi banta rin sa balanse ng ecosystem at kapakanan ng mga Davaoenyo.
Dahil dito, hinimok ng IDIS ang City Environment and Natural Resources Office o CENRO na mas palakasin ang kampanya nito sa pagpapahalaga sa kalikasan at wastong pagtatapon ng basura. Nanawagan din ito sa mga nakakasakop na barangay sa watershed na nadagdagan ang surveillance at security measures sa lugar upang maiwasan ang anumang mga aktibidad na nakakasama sa watershed. Pinaaalahanan din ng IDIS ang mga Davaoeños, lalo na ang mga vlogger at social media influencer na aralin muna ang mga batas at ordinansa na nagpoprotekta sa mga protected areas sa lungsod bago ito dayuhin at i-promote. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Journal Salvilla, humahataw! Hataw Balita. Inilunsad na ng Police Regional Office o Pro 5 ang bike patrol sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City, Salbay kahapon. Inisyal na 20 bike patrol ang itinilaga ng pulisya para sa karagdagang seguridad sa iba't ibang lugar ng buong Kabikulan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Inilunsad na ng Police Regional Office o PRO5 ang 20 kasurog CAPS bike patrol sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay, bandang umaga nitong Martes, January 16. Bubuo rin ang buong Police Regional Office ng team ng mga pulis na sasakay sa bisikleta para magpatrolya sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Pinangunahan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang kasurog CAPS Bike Patrol ng PRO5 sa pag-ikot sa mapangunahing kalsada sa Legazpi City. Layo ng naturang programa na maging proactive ang pulisya sa paglalapat ng kaukulang aksyon sa crime prevention sa rehiyon. Bukod pa riyan, layunin din itong makontrol at masugpo ang kriminalidad at makaresponde sa mga komunidad ang mga miyembro ng pulisya. Inisyatibo rin ito na mapalakas ang ugnayan ng puwersang pulis sa mga Bicolano sa pamamagitan ng pagpapadama at pagpapakita ng presensya ng mga otoridad sa komunidad. Itatalaga ang kasurog CAPS Bike Patrol sa strategical areas gaya ng mga pangunahing kalsada, pampublikong mga lugar at iba pang mga lokasyon upang matiyak ang agarang pagresponde sa mga mangangailangan ng tulong ng mga otoridad. Isa rin ito sa pangako ng PNP Bicol sa mga Bicolano na maiugnay ang puwersa ng mga alagad ng batas sa publiko at maramdaman ang seguridad sa kapaligiran. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagtulungan ng Department of Agriculture at Tarlac Agricultural University para sa pagtataguyod ng Sustainable Mechanized Agriculture for Research and Technology o Smart Agriculture Derby. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang crop development sa bansa sa pamamagitan ng Vegetable Derby. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. 4 na kumpanya na kinabibilangan ng Allied Botanical Corporation, EnviroScope Synergy Incorporated, Ramco International Corporation at Texcon AgriVenture Corporation ang tumanggap ng hamon sa pagtatanim ng mga gulay sa ilalim ng greenhouse condition sa Smart Agriculture Center. Ipinakita ng mga kalahok sa Smart Agriculture Derby at Harvest Festival ang kalidad ng kanilang mga pananim at kadalubhasaan sa pagtatanim ng red bell pepper, cherry tomato, onions, lettuce at cucumber. Sa kabilang banda, sinuri at inihambing naman ng mga bisita ang iba't ibang ani na kanilang panlaban sa sakit, panlasa at anyo. Ayon kay Agriculture Regional Executive Director Chris Pulo Bautista Jr., layunin ng aktibidad na magsilbing plataforma sa pagpapalitan ng mga ideya, impormasyon, teknik at pinakamahusay na kasanayan sa pagtatanim ng mga gulay. Gayon din upang turuan ang mga mamimili sa pagpili ng tamang kalidad ng mga pananim at produkto. Samantala, nasa 80 mag-aaral at magsasaka ang nakatanggap ng libreng pagsasanay sa produksyon ng pananim gamit ang bago at iba't ibang teknolohiya mula sa 4 na kumpanya. Dumalo rin si Israeli Ambassador Ilan Plo sa aktibidad na ginanap sa Smart Agriculture Center na pinondohan ng Masyab na opisyal na programa ng kooperasyong pangkaunlaran ng Israel.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, humahataw! Hataw Balita. Pinakawalan na ang nasa 73 Olive Ridley Sea Turtle na napisa sa Naik, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Makalipas ang nasa 45 to 50 days, ay napisa na ang mga itlog ng Olive Ridley Sea Turtle sa isang nesting facility sa Barangay Labak, Naik, Cavite. Kaya naman itong Martes, January 16, pinakawalan na ang nasa 73 pawikan hatchlings. Ayon kay Rogelio Bilugan, presidente ng Samahan ng Labak Pawikan Patroller, base anya sa pag-aaral, nasa 1% lamang nito ang nakakasurvive sa karagatan, kung kaya't patuloy ang kanilang samahan na matyagang nagbabantay sa mga pawikan na nangingitlog sa kanilang lugar. So malaking bagay ang pagpoprotekta na ginagawa ng patroller para sa pawikan dahil ito nakakatulong sa ating ecosystem. So kaya lang maraming threat sa pawikan katulad ng basura na napapadpad sa dagat. So swerte itong lugar natin dahil itong lugar na to ay nasasakupan ng Manila Bay. So pagka nasasakop ng Manila Bay, alam nyo ay lagi na lang sabi madumi, pero at least mayroon pang pawikan na buhay dito. Ibig sabihin, buhay ang Manila Bay. At para rin sa maayos na pagbabantay ng mga pawikan, katuwang ang pribadong sektor ay naglagay na rin kamakailan ng satellite tagging sa mga inahing pawikan. Para naman sa tourism advocate na si Jacinta Remulla, mas magandaan niya na mas masuportahan pa ang samahan at maituro sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pawikan. Yes, so we are working on inviting many sponsors and people who are environmentalists. So every day we're looking for new people to also have the same passion as these patrollers because it's quite rare that we can protect them here in Naik. May malaking silbi ang pawikan lalo na sa pagpapanatili ng ecosystem sa karagatan, kung kaya't ang pagiging responsable lalo na sa pagtatapon ng basura ay malaking tulong na upang hindi ito makain ng mga lamang dagat gaya ng pawikan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Samantala, isang Olive Ridley adult female sea turtle ang natagpuan ng mga residente sa barangay Namuac sa Sanchez Mira, Cagayan itong gabi ng Linggo, January 14. Ay tuturing itong endangered dahil limitado at kakaunti na lamang umano ang mga naturang uri sa mundo. Nakita ito ng mga residente sa tabing dagat at agad nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Tinungo naman agad ng mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Community Environment and Natural Resources Office Sanchez Mira, Municipal Agriculturist Office kasama ang Philippine Coast Guard Claveria Substation kung saan nagsagawa ng pagsusuri sa hayop at nilagyan ng geotag noong Lunes. Kaugnay nito, agad ding pinakawalan noong Martes ang naturang pawikan. Hataw Balita. Nasa 123 na magsasakang Isabeleños ang pumasa sa pre-screening sa muling pagpapatuloy ng Seasonal Farmers Internship Program sa Jinan County, South Korea. Nakatakda nang ma-deploy ang mga pumasa sa screening sa nabanggit na bansa sa mga susunod na buwan. Dumaan sa mabusising screening ang mga farmer, kabilang na ang komprehensibong personal interviews at assessments na pangunahing nakatutok sa pisikal na katangian na pinangungunahan mismo ni Chong J. Min, Director of Agricultural Policy ng Department of Jinan County. Ang mga oportunidad na makukuha mula sa internship program ay hindi lamang ang karanasan sa agrikultura gamit ang makabagong teknolohiya at farming techniques na ginagamit sa Jinan County, South Korea, kundi dagdag pa rito ang karagdagang mapagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan para sa kanilang pamilya. Hataw Balita.
Nangakong patuloy ang suportang ibibigay ng city government ng Cagayan de Oro City para sa mga scholar nito ngayong taon. Nais linawin ni City Mayor Rolando Clarex Uy na nakanda silang magbayad kasunod sa inilabas na billing ng Xavier University Ateneo de Cagayan na nagkakahalaga ng 7.8 million pesos nitong January 3. Nangako rin ito na babayaran ng nasabing universidad bago magbukas ang school year 2024-2025. Ayon kay Mayor Clarex, ang city government ng Cagayan de Oro ay mayroong sapat na pondo upang suportahan ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga scholar nito. Sa ngayon ay aabot sa 9,000 mag-aaral sa CDO ang kabilang sa mga benepisyaryo sa scholarship program sa lungsod. Hataw Balita. Pauunlarin at palalawakin ng Pangasinan Provincial Government ang isang dairy farm sa bayan ng Lawak sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga bloodline ng mga baka at kalabaw. Layunin ng hakbang na mapataas ang produksyon ng gatas para sa National Milk Feeding Program at sa kapakinabangan ng mga buffalo farmers sa lalawigan. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Nakapagtala ng mahigit 2 milyong piso kita noong 2023 mula sa Buffalo Milk Products ang Lawak Dairy Farm na pinamamahalaan ng Pangasinan Provincial Government. Ayon kay Lawak Dairy Farm Manager Nicanor Rubilos, ang mga benta ay pangunahing mula sa mga walk-in customer. Kada araw anya ay gumagawa ng hindi bababa sa 7.5 litro ng gatas sa bawat ulo mula sa 40 baka at 2 litro ng gatas bawat ulo mula sa 32 kalabaw. Merong 50% katutubong bloodline ang mga umiiral na kalabaw habang may mga dugong kalabaw na ang magiging mga supling ay magiging kapalit na sapi, ang iba pang 50%. Layunin ng pag-aanak ng guya na i-upgrade ang kanilang bloodline upang ang mga supling o guya ay tumaas sa 75% at magkaroon ng mura buffalo bloodline na naglalabas ng maraming gatas. Dagdag pa ni Robilos, binili ng pamahalaang panlalawigan ang mga kalabaw mula sa iba't ibang supplier habang pinautang na National Dairy Administration o NDA noong September 2023 ang mga baka na dumating na buntis na. Ayon naman sa Pangasinan Provincial Government, nagbigay ang NDA ng technical na tulong sa pagpapatakbo ng dairy farm kung saan nais nilang lumampas sa break-even ang kita ng farm para sa pagpapanatili nito. Bukod sa hilaw at pasteurized milk, tinitignan din ng pamahalaang panlalawigan ang paggawa ng ice cream, yogurt at keso. Plano rin ng mga opisyal ng probinsya na gawing paaralan ang dairy farm na magbibigay pagsasanay sa mga manggagawa at magbubukas ng mga pagkakataon para makapagtrabaho sila sa ibang bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, dalawang weather system pa rin na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o hanging amihan na siya nakakaapekto sa Luzon at Visayas, habang shear line o ito ho yung banggaan ng mainit at malamig na hangin na siyang nakakaapekto naman partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan partikular na dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung area ng Caraga at Davao Region, dulot nga nitong shear line na siya nakakaapekto sa bahagi ito ng ating bansa. Sa iba pang panig ng ating kapuluan sa Luzon at Visayas, asahan pa rin natin generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa Luzon at sa Visayas habang maulap na kalangitan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao. Base sa ating pinakahuling mga datos ay wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area. Maliit pa rin chance na magkaroon tayo ng bagyo. Posible ho hanggang weekend nga po ay wala tayong makikitang posibleng mabuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito ang ating nasang panahon partikular na sa Luzon. Inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, kasama yung Aurora, Quezon, sa bahagi din ng Camarines Norte at sa Marinduque at Oriental Mindoro. Dulot pa rin niya sa pag-iral ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Kaya malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan.
Sa nalabing bahagi ng Luzon, kasama na dyan dito sa Kamaynilaan, ay inasahan pa rin natin ang generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga may hinang pag-ulan, dulot pa rin yan ng hanging amihan. Yung agad nga na temperatura natin sa Lawag, nasa 21 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 13 to 20 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, medyo malamig pa rin sa 22 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Tagaytay, 22 to 28 degrees Celsius. Sa Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao, 19 to 26 degrees Celsius. Dito tayo sa Visayas at sa Mindanao. Makikita natin sa Palawan, kasama yung Visayas, ay inaasahan pa rin natin ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Kaya generally, fair weather pa rin ang expect natin sa malaking bahagi ng Palawan at Kabisayaan, pero posible pa rin ang mga isolated o pulupulong mga mahihinang mga pag-ulan dulot nga na amihan. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo, nasa 26 to 30 degrees Celsius, habang 31 degrees Celsius sa Cebu at sa Tacloban hanggang 29 degrees Celsius. At gaya nga ng binanggit ko kanina, inaasahan pa rin natin ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya patuloy tayong nagpapaalaala dahil ilang araw na rin nagdadala ng mga pag-ulan itong shear line, partikular na sa silangang bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat, lalo na't posible po ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha o tinatawag nating flash floods at mga pagguho ng lupa o landslides. Yung agwat ng temperaturang mararanasan sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Davao naman, 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro City, 26 to 29 degrees Celsius. Pero inaasahan naman natin sa mga sunod na araw ay medyo hina na yung epekto ng shear line. Kaya posibleng papagandang panahon na mararanasan sa mga sunod na araw, partikular na sa bahagi ng Mindanao. Sa ngayon nga, nakataas pa rin yung gale warning. Ito yung babala natin sa malalakas na alon ng karagatan, partikular na sa mga baybayin ng Hilagang Luzon at sa silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, kasama din yung silangang baybayin ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, makikita ho natin na malaki yung tsansa ng malaking pag-alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat, iwasan munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Ang araw natin ay sisikat, ganap na 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:47 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Ipinamalas ng dalawang banda mula sa hanay ng Philippine Army ang kanilang angking talento sa musika sa pagdating ng iconic Wish Bus sa Legazpi City, Albay kahapon. 3 probinsya naman ng Kabikulan ang iikutan ng Wish Bus upang ipakita ang kakayahan sa musika ng mga Bicolano. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Muli na naman magbibigay ng oportunidad sa mga grupo at individual na may husay sa larangan ng musika at pag-awit ang pagdating ng Phenomenal Wish Bus sa Bicol Region. Unang pinuntahan ng Wish Bus ang isang mall sa Legazpi City, Albay. Kahapon, January 16, itinampok ang pagpapakitang gilas ng dalawang banda ng Philippine Army. Ang Spirit Band ng 9th Infantry Division ang unang sumalang sa Wish Bus, kung saan itinanghal ang original composition ng kanilang commander officer na si Major General Adonis Bahaw na pinamagatang Ikay Gabay. Isa po ito sa pwede naming masabing hindi lang pang gera, ang sundalo, kaya rin naming magbigay ng entertainment para sa ating mga kapwa-Pilipino po, para ma-promote po natin ang kapayapaan, especially number 1 po yan para sa ating bansa. Compose po talaga siya ng aming commanding general, si Major General Adonis R. Bahaw. Ayan. Binigay niyo po sa amin yung kanta. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na makakanta po sa Wish Bus. Ayan, isa po itong karangalan at lugod po namin itong aming i-cherish hanggang sa pagtanda po namin, hanggang sa pagretiro po namin. Samantala, binigyang buhay naman ng Matigas Band ng 83rd Battalion ang isang awitin
na sumisimbolo sa sinumpaang tungkulin ng mga sundalo sa lipunan at nabuo lamang ito sa loob ng ilang araw. Especially yung aming pag-serve sa country, lalong siyempre mahirap talaga. Kaya doon kami humugot ng mga pagkukuhanan para mabuo yung kantang yun. Sobrang enjoy kasi fulfillment, parang isang fulfillment sa buong buhay. Once in a lifetime. Kasi a lot of people na especially yung gustong makasangad dyan pero nahihirapan. But God give us the chance or opportunity para makapag-perform sa Wish Bus. Isang kapalaran at kakaibang experience ang naidulot ng iconic Wish Bus sa mga sundalo na bigyan ng pagkakataong makaawit sa loob ng bus. Namangha rin ang mga local artist sa kanilang naranasan na dati napapanood lamang nila sa Wish 107.5. Maganda po siya lalo na po sa amin na nagsa-start pa lang po kami sa industriya ng industriya ng musika, exposure po at marami pong, dahil po nag-Wish 107 na po kami, baka marami pa pong mga projects and mga upcoming gigs po ang mag-invite po sa amin. Napaka-importante po sa amin lalo na nagsa-start pa lang po kami. Ngayong araw ng Miyerkules, matutunghayan ng mga wisher ang roadshow sa Camarines Norte State College, SM City Daet at Camarines Norte Capitol Grounds. Sa Huwebes naman, mabibigyan ng pagkakataon ang mga taga-Camarines Sur na masilayan ng Wish Bus sa SM Naga City at sa Plaza Quezon. Katuparan din ito ng pangako ni Wish 107.5 innovator Kuya Daniel Razon sa pagdalaw niya sa mga kawalan ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Pili Camarines Sur noong nakaraang November 2023. Nauna na rin nagpakitang gilas ang mga tao ng Police Regional Office 5 sa Camp Simeon Ola sa Wish Bus noong buwan ng Disyembre. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Nasa Bicol pala ang Wish Bus, kaya samantalahin na po ng mga may hilig kumanta. Ayan. At sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po kay Sis Gladys Tuwabi. At shout out din sa ating mga suki sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibang mundo, sa ibang panig ng mundo. Ganun din ang mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 30 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 111 talatang 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.